A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome to day 17 of 365 daily devotion. At ngayong araw po ay December 17, 2025. At ang ating pag-uusapan naman ngayon ay bakit ang Biblia ay parang jigsaw puzzle. And for today's devotion, ito po ay pinamagatan nating Jesus, the servant of the Lord. For the concept by Pastor Russell, it says in Isaiah 42 verse 1 introduces the servant of the Lord, chosen, upheld by God, and empowered by the Spirit to bring justice with gentleness. Jesus fulfilled this role perfectly through humble obedience and compassionate mission. He accomplishes God's purposes not by force, but by faithfulness, revealing God's heart for restoration. His servant work secures redemption that God Himself designed, sustained, and completed through Him. And for our scripture reading, again, ito po ay matatagpuan natin sa Isaiah 42 verse 1. It says, at ito po yung sabi ng Panginoon, here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. Sa Tagalog po, sinabi ng Panginoon, narito ang lingkod ko na aking pinalalakas ang loob. Pinili ko siya at nagagalak ako sa kanya. Sumasa kanya ang aking espiritu at papairalin niya ang katarungan sa mga bansa. Then, for ano po, servant of the Lord. Ano ba ibig sabihin nun? Sa Old Testament po, bago pa dumating si Kristo, bago pa siya ipanganak, thousand of years bago siya dumating dito sa mundo, nagkatawang tao, inihahanda na ni Father God ang kanyang pagdating. He makes people known the coming King through the prophet. So people know about the Messiah is the new king. But God also said that he was his servant. So hindi lang siya basta isang hari, gayon din siya ay isang servant na kanyang itinalaga. A faithful and gentle servant. Mababasa po natin yan dito sa Isaiah 42 verse 1 hanggang 4. Basahin po natin. Again, sa verse 1. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nation. Verse 2. He will not shout or cry out or raise his voice in the street. Itagalog po natin yung 3 and 4. Verse 3. Hindi niya pababayaan ang mahihina, ang pananampalataya, at hindi niya tatalikuran ang mga nawalan ng pag-asa. Matapat niyang pairalin ang katarungan. Verse 4, hindi siya manghihina o mawawalan ng pag-asa hanggat hindi niya lubusang napapairal ang katarungan sa buong mundo. Pati na ang mga tao na malalayong lugar ay maghihintay sa kanyang mga turo. Now for our teaching, sa unang katuruan po natin, Jesus is the servant of the Lord. Again, sa Bible po, marami tayong mababasa doon patungkol sa title at names ni Jesus. He is a king, he is the lamb, he is son of God. He is the Shiloh o yung righteous king. But aside from that, being a king, he is also called a servant, tagapaglingkod tagapaglingkod ng ating Diyos Ama. Going back doon sa being a servant, doon po sa Old Testament, yung Israel po ay dating tinawag na servant ni Father God. But they failed to do the will of the Lord. Kasi po yung gusto ng Lord na mangyari sa Israel, sila yung maging liwanag, sila yung maging halimbawa at yung mag-testimony na merong Diyos at isa lamang ang Diyos, kundi si Father God lang. Gusto niya maging example sila, pero hindi yun yung nangyari. They failed to do the will of the Lord. They praise false God. Sumasamba sila sa iba't ibang
Diyos-Diyosan. And doon nasira yung parang pag dapat na kanilang ginagawa. So, si Father God, He brought Jesus in replacement doon sa Israel. Si Jesus yung naging kapalit ng pagseserbisyong dapat ginawa ng Israel. To do what God assigned to Israel. And for teaching number 2, Jesus will not stop until He wins. In Isaiah 42, He will bring justice to the nation. Ayun po yung hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi natin nakakamtan o hindi niya nagagawa na magkaroon ng hustisya dito sa ating mundo. Hindi siya manghihina o mawawala ng pag-asa hanggat hindi niya lubusang napapairal ang katurungan sa buong mundo. Ayun po yung sabi sa Isaiah 42 verse 4. Ito yung hope na binigay ni Prophet Isaiah. Nangyari na ba ito? Yes, nangyari na at mangyayari pa rin at patuloy na nangyayari kasi si Jesus, yung prophecy, hindi ito tumigil nung pinako siya sa cross. Hindi lang yun doon naganap at ayun, natapos doon. Jesus still working behind. Hanggat may kasamaan, He will not stop until there's nothing left. And for our teaching number 3, Jesus invite us to become servant leader. God asks us to live like Christ. Paano ba namuhay si Kristo? Si Kristo nabuhay siya bilang servant leader. Siya ang Kristo, siya ang hari, at siya rin ay tagapaglingkod. And ayun din yung gusto ni Father God na gagawin natin. He lived His life as a servant of the Lord. Si Jesus po yun. Serve for the glory of the Lord and not for the glory of yourself. Ayun yung gustong gawin gusto ni Father God na gawin natin. That's why it is very important sa mga leader, yes, sa mga namumuno po na tao, that they are humble in serving. Mahalagang mayroong kababaang loob. We lead to serve and not to lead to become their Lord. Dapat sa ating mga ginagawa ay tanging ang Diyos lamang ang dapat pinupurihan, kinapupurihan, hindi dapat tayo ang sinasamba. Sabi nga doon sa 2 Corinthians verse 4, for 2 Corinthians 4 verse 5, for what we preach is not ourselves. Ito po yung sabi ng mga disipulo ni Jesus. Ang aming pinapahayag ay hindi yung aming sarili, ang aming ipinapangaral ay hindi yung aming sarili, but Jesus Christ as the Lord, kundi si Jesus mismo. And ourselves as your servant for Jesus' sake, na siyang Panginoon, naglilingkod lamang kami sa inyo dahil kay Jesus. So napakaganda po na ito yung pinapractice natin na nagsiserve tayo, nagpipreach tayo, or nagsishare tayo ng gospel, hindi para sabihin banal tayo, kundi para i-share kung sino si Jesus Christ at kung ano si Jesus Christ sa ating mga buhay. And now for our application, we always have 3 point. 3 point of application kung paano natin ito isa sa buhay. Application number 1, grow in the knowledge of Christ. Every chapter ng book doon sa Bible, it's like a jigsaw puzzle. You cannot completely comprehend without the missing part, which is si Jesus. Kailangan mong buksan, kailangan mong i-explore yung each book to know what Jesus is trying to tell us. How Jesus become the missing piece. At paano siya yung kumukumpleto doon sa bawat puwang ng puzzle. In every journey you face in each book, you will find yourself growing. Pag binasa mo yun, hindi lang magandang binabasa natin yung Bible with the guide of the Holy Spirit and not learning or leaning on our own understanding. So, habang binabasa mo yun, makikita mo yung sarili mo nag-grow. Kasi malalaman mo yung will ni Lord yung anong gusto, yung plano sa iyo ng Diyos. You will find yourself knowing yourself more deeply with Christ. Makikita mo na yung sarili mo
kasama si Kristo. Makikita mo na hindi pala ikaw lang ang mag-isa sa bawat journey mo sa buhay, kundi kahit hindi mo pa kilala si Kristo, kilala ka na niya at sinasamahan ka niya sa bawat araw mo. And application number 2, grow in your relationship with Christ. Again, our God is very relational God. He wants connection with us. Hindi mo pa siya pinili, pero pinipili ka na niya. Pinili ka niya na. So, learn to grow your relationship with Him. Paano ba yun? The more you know Him, the more you know, again, His nature, that He is the King, then you will act like His servant. Si God, hindi siya yung king na masama. He is a good king. Hindi siya yung king na mapang-alipusta or kung makagawa ka man ng kasalanan ay ekis ka na sa kanya na tatalikuran ka na rin niya. Si Jesus, yung king natin, hindi siya ganon. Makalimot ka man, magkasala ka man ngayon, papatawarin at papatawarin ka niya hanggat ikaw ay nagre-repent sa Kanya. Sinosurrender mo, inaamin mo lahat ng pagkakamali mo. Si God hindi niya gustong inaabandona ang kanyang tao forever. God doesn't want you to be a king, God, or God on yourself. Isa lang dapat ang Diyos natin at hindi tayo yun sa sarili natin. Dapat si Jesus lang. Kasi tayo ayaw ni Jesus na tayo yung nagahari sa sarili natin. Kasi tayong mga tao, meron tayong flaws. Yung mga, minsan na-deceive tayo sa mga desire na akala natin mabuti para sa atin. And Jesus doesn't want that. He want to protect us at siya lang ang nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Kaya ayaw niya na tayo mismo nagre-rely tayo sa sarili natin. At inaayaan natin yung sarili lang natin, yung maghari sa buhay natin. And so that um, kapag sinosurrender natin yung sarili natin kay Kristo, yung mga plano natin, the more na nag-grow yung relationship natin sa Kanya. The more na nagre-rely tayo sa Kanya, and that's what God wants to us. Gusto niya maging dependent tayo sa Kanya. And that independent on our own, in our own. And for application number 3, grow in being a servant like Christ. Serve with a humble heart, katulad nga ni Kristo. Kung babasahin mo yung Bible, makikita mo kung paano yung hari nagkatawang tao para paglingkuran ang tao dito sa mundo. Pag nabasa mo yung paano kumilos ang Diyos, talagang mahihiya na lang tayo sa pagiging prideful natin. Yan yung pagiging mataas natin sa kapwa natin. Be like in 2 Corinthians again, 4 verse 5. Be like them, yung disciple ni Jesus, na nagpapangaral hindi para itaas yung kanilang sarili, kundi itaas ang Diyos, si Jesus. And for our reflection, gusto ko lang mag-iwan ng pagninilay-nilayan natin. Are you a humble servant like Jesus? Ikaw ba ay merong kababaang loob na katulad ni Jesus? And how can you practically improve yourself to become like Him? Yan lamang po. And before we end this devotion, let's have a short prayer. Father God, thank you for today's devotion na narinig muli namin ang inyong mga salita. Maraming salamat at ibinigay niyo sa amin si Jesus to serve to us, Panginoon. Hindi lang siya naghari, kundi naglingkod rin para sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo nawa ang siyang palaging madakila sa aming ginagawa. Tulungan niyo kami maging productive, Panginoon. At tulungan niyo kami maging dependent kay Jesus, mag-rely sa Kanya, Panginoon. At bigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon, sa tuwing kami nanghihina. At Panginoon, ito lang po yung aming kahilingan at kayo nawa ang laging siyang manguna sa aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at mapatawad niyo po sana kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. I hope marami po tayong natutunan at matututunan pa.
See you again tomorrow for our devotion and have a great day ahead and God bless. Bye.